Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upuan ay upahan ay tumatakas kapag nakakitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ko ang Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa kanila. Meron akong mga ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa lingguhong ito, tinatawag natin itong Good Shepherd Sunday dahil ito'y hango sa ating ebanghelyo na si Jesus ay pinapahayag na siya ang mabuting pastol. At paano siya naging mabuti? Paano siya tinatawag na maging mabuting pastol? Paano niya sinasabi na siya ay mabuting pastol? Ito'y nakikita sa kahandaan ni Jesus bilang pastol na iaalay ang sarili niya para sa kanyang mga tupa. Yung kahandaan niya na ibigay, ialay, kaya siya nagiging mabuti. Inaalay niya ang sarili niya para sa kanyang kawan. Pag may problema, handa siyang ilatag ang kanyang buhay. Hindi daw tulad ng isang upahan na kapag nagkakaproblema ay tumatakbo. Pag dumarating ang asong gubat, ang mabuting pastol handang labanan. Hindi mabilis takbuhan. Kaya ito din ang pangako ni Jesus sa atin.
na handa siyang ibigay ang buhay niya para sa atin. At ipinakita niya yun sa krus. Siya ay buong pusong inalay ang sarili para sa kaligtasan natin. Kaya nga sabi na sa Ebanghelyo, kusa ko itong ibinibigay. Yung buhay niya ay kusang loob niyang ibinibigay para sa kaligtasan nating lahat. At hindi ba doon natin nakikita ang isang taong mabuti? Kung handa siyang ialay ang sarili. Ang taong mabuti handang magbigay. Hindi maramot. Kahit sariling buhay ay handang ialay. Hindi ba minsan ganun naman tayo pag nagmamahal din tayo? Para sa taong mga minamahal natin, sa pamilya, kahit yung sariling comfort natin ay kaya nating ibigay. Hindi yung sarili natin ang iniisip natin. Hindi ba ang taong nagmamahal talaga, iniisip niya kung ano yung may aalay niya? Hindi yung kung ano ang makukuha niya. Hindi yung kung ano ang matatanggap niya. Pero mas iniisip niya, ano yung maibibigay ko? Ano yung may aalay ko? Kaya maganda sa pagtingin natin sa halimbawang ito ni Jesus, tayo bilang mga sumusunod sa Kanya, ay maging mabuting pastol din sa bawat isa. Handang mag-alay, handang magbigay. Handang ibigay ang sarili. Handang ialay ang sarili. Hindi lang mag-aalay kapag komportable. Hindi lang maiisip na magbigay pag okay ang lahat. Whether in good or in trouble, tulad ho ni Jesus, handang ialay ang sarili. Sa ating ebanghelyo, magandang mapansin na ano yung ugnayan niya sa kanyang tupa. Si Jesus handang magbigay, handang mag-alay, pero ano din yung ugnayan ni Jesus sa kanyang tupa? Na yung kanyang tupa ay nakikilala siya, nakikinig sa kanyang salita. Kaya minsan magandang itanong din sa atin bilang mga Kristiyano, nakikilala ba natin si Jesus? Nakikilala ba natin si Jesus? Kilala ba na talaga natin siya? At kung kilala natin si Jesus, ang kanyang tinig ay pamilyar sa atin. Ang kanyang boses ay mas pinapakinggan natin. Hindi yung sarili nating boses. Hindi yung sarili nating kagustuhan. Pero bilang kanyang mga tupa, nakilala ang boses ng pastol, pinapakinggan natin ito. Kaya bago makinig, mahalaga din na kilala natin ang boses ni Jesus. Alam natin yung boses niya. Hindi ba gano'n naman pag pamilyar sa iyo ang isang tao dahil may ugnayan ka sa kanya, kahit na iba-ibahin man niya yung boses niya, kahit na tumawag lamang siya sa iyo at wala yung kanyang pangalan, isang hello lang niya, alam mo na siya yun. Kasi kilala mo yung boses niya eh. Alam mo yung tinig niya. At sana tayong mga Kristiyano, sana din ay ganito din ang pagtingin natin sa Panginoon. Alam natin yung tinig ni Jesus. Alam natin yung boses ng mabuting pastol na sinusundan natin. Kasi kung hindi natin alam yung boses ni Jesus, ano yung pinapakinggan natin? Ano yung sinusundan natin? Kaninong boses yung sinusundan natin kung hindi boses ni Jesus? Sana maganda ring hamon sa atin bilang mga Kristiyano ngayon. Bilang mga deboto at nananalig kay Jesus Nazareno na ang mabuting pastol.
kilala natin si Jesus. Kilalanin natin si Jesus. Para sa gayon, yung boses niya ay ating laging pakinggan. Yung boses niya ang lagi nating asamin at sundan. Hindi kani-kaninong boses. Hindi rin ang sarili nating boses. Sana ang sundan natin ang tinig ng mabuting pastol na siyang susundan natin, at ang taong sumusunod sa tinig ng mabuting pastol nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkakaroon ng kaganapan ang buhay sa taong sumusunod kay Jesus. Kaya magandang tanong, si Jesus na mabuting pastol, handang ialay ang sarili, handang ilatag ang sariling buhay para sa atin. Ang tanong nakikilala ba natin ang boses ni Jesus? Amen.